Kinikilig na ipinilig naman niya ang kanyang mukha sa palad nitong humawak sa kanyang kaliwang pisngi. I love you, sambit niya rito. Ilang segundong tumitig pa sa kanya si Hunter bago muling inangkin ang kanyang mga labi. I love you, Mabel. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na dumukwang dito upang yakapin ito. Baka kung ano pa kasi ang magawa niya sa gwapong lalaking ito. Parang pakiramdam pa man din niya ay inaakit siya nito. Come on, let's eat, my love. Tikman mo tong niluto ko para sa'yo. Nang ito na ang kusang humiwalay sa pagkakayakap sa nobya. I hope you like this. Saad pa nito. Saka kinuha ang tray sa ibabaw ng bedside table nang makaalis na ito sa gilid ng kama. Alam mong hindi ako marunong magluto, pero sana magustuhan mo itong niluto ko para sa'yo. May halo namang pag-ibig yan kasi sigurado akong masarap yan. Napahagikik siyang muli dahil sa sinabi nito. Excited na nga rin siyang umayos sa kanyang pagkakaupo. Inipit pa niya sa tapat ng kanyang dibdib ang dulo ng kumot. Oh, let me do it, darling. Anang Hunter nang kukunin na sana niya ang tinidor at tutusukin ang medyo nasunog na pancake na ginawa nito. Napangiti pa siya nang makita ang iba pang niluto nito. Scrambled egg with tomatoes and bacon. Medyo nadurog pa ang mga yun. Kawawa naman, may isang tasa rin ng kape. Sa amoy pa lamang yun, sure na siyang masarap yun. May isang bulaklak din na kagaya sa ibinibigay nito sa kanya nung una. Dinampot niya yun at inamoy. Sinubuan siya ni Hunter. Masarap naman yung pancake, kahit medyo sunog. Here, kinuha rin ito sa kamay niya ang bulaklak at inilagay sa gilid ng kanyang tenga. Perfect, you look more beautiful, wife. Bigla siyang napatitig dito dahil sa sinabi nito sa kanya. Maya-maya ay muli siyang napangiti. Wife, usal niya. Ngumiti naman si Hunter at masuyong pinisil ang kanyang baba. Don't you like it? Tanong nito sa kanya. Sa halip na sagutin ang tanong nito, kinain niya ang itlog na sinusubo nito sa kanya. Kumain na rin ito. Naghati na rin sila sa iisang kape. Umagang-umaga pero napuno na ang sweetness at pagmamahal ng kwartong yun. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya na si Hunter na ito na lamang ang magdadala sa kusina ng mga pinagkainan nila. Just take a bath, baby. Susunod ako. Anito bago lumabas ng silid. Hirap man at paika-ika kung maglakad. Tiniis na lamang yun ni Mabel hanggang sa makapasok siya sa banyo. Nang matanggal niya ang makapal na kumot na nakatabing sa kanyang katawan, ay umupo siya sandali sa gilid ng bathtub. Nang maramdaman niyang medyo okay na siya, saka siya muling tumayo at pumisto na sa ilalim ng shower. Pakanta-kanta pa siya habang banayad na hinahaplos ang kanyang buhok. Masarap din sa pakiramdam at sa katawan ang bumuhos sa tubig. Medyo malamig yun kaya tuluyan na ring nabuhay ang kanyang diwa. Maya-maya inabot niya ang lalagyan ng shampoo. Pagkatapos pabulayin yun sa kanyang buhok ay saglit niyang binanlawan yun. Kinuha na rin niya ang sabon sa lalagyan yun pero ganun lamang ang pangungunot ng kanyang noo at napatitig siya sa kanyang kamay nang may mapansin siyang bagay dun. Wala sa sariling napasinghap siya at napatutop sa kanyang bibig. Nang makitang isang mamahaling singsing ang naroon, dahan-dahang inilapit niya ang kanyang kamay upang matitigan niya ng maayos ang singsing na yun. It was a silver ring. May malaking diamante sa ibabaw nun. Samantalang maliliit na bato naman ang nasa paligid niyon. Kahit bumubuhos sa kanyang buong katawan ang tubig mula sa shower, hindi niya napigilan ang mapaluha dahil sa labis na kaligayahang nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Kailan iniligay ni Hunter sa daliri niya ang singsing na yun? Hindi naman ito pinakialaman ang kanyang kamay kanina habang kumakain sila. Darling? Dinig niya ang boses ni Hunter na kapapasok lamang sa banyo. Sa halip na lingunin ang binata, napako na sa singsing na yun ang kanyang mga mata habang patuloy pa rin sa pagbuhos ang kanyang luha kasabay ng malamig na tubig na bumubuhos sa katawan niya. Naglakad si Hunter palapit sa nobya. Hey baby! Doon nag-angat na mukha si Mabel upang tapunan ng tingin ang binata. Kaagad siyang kumilos palapit dito. Walang pagdadalawang isip na hinagkan niya ang mga labi nito. Matapos niyang ipulupot sa liig nito ang kanyang mga braso. Mabilis ding na ipulupot ni Hunter sa kanyang bewang ang mga braso nito at hinapit siya ng mahigpit habang tumutugon sa kanyang mga halik. Parehong habol pa nila ang mga paghinga.
nilang dalawa nang kusang humiwalay si Mabel. Kailan mo nilagay dito sa daliri ko ang singsing na to? Naiiyak pa ring tanong niya sa binata. Muli niyang pinakatitigan ang singsing na nasa daliri niya. Ngumiti naman ang matamis si Hunter. Last night, when you were peacefully sleeping, sagot nito at masuyong hinaplos ang kanyang buhok. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin kanina? Dahil gusto kong ikaw mismo ang makapansin yan. Oh Hunter, labis mong pinaligaya ang puso ko. Simula pa kagabi, naluluha pa rin saad niya. Ikinulong naman ni Hunter sa mga palad nito ang kanyang muka. Muli nitong hinagkan ang kanyang mga labi. Because I love you, that's why I want to make you happy. Oh, I love you. I love you so much. Hinawakan na rin niya ang mukha nito at saka siya kusang gumawa ng hakbang upang muling mahagkan ito. Pinuno niya ng maliliit na halik ang mga labi at mga pisngi nito. Kasabay ng mga bulong na mahal kita. And I love you so much, darling. Niyakap nito ng mahigpit ang dalaga. Maya-maya ay pinalakas na rin ito ang buhos ng shower. Nabasa na rin ang buong katawan nito. Nang bahagya nitong ilayo ang dalaga ay hinubad na rin ito ang suot na pajama at sumabay sa pagpapaligo nito. Muli silang napag-isa sa ilalim ng buhos ng malamig na tubig. Binili mo ba to? Tanong ni Mabel sa binata habang nasa biyahe na sila. Sila lamang dalawa ang naroon sa kotse nito. Hindi niya alam kung nasan si Wancho simula pa kahapon. Ay hindi na niya nakita ang binata. Wala rin naman nabanggit sa kanya si Hunter tungkol sa lalaki. Nope, tipid na sagot sa kanya ni Hunter. Binalingan niyang saglit ang tingin ang nobyo pagkuway muling ibinalik ang paningin sa singsing. Hindi niya kasi talaga mapigilan ang kanyang sarili na hindi yun pakititigan simula pa kanina. Sobrang ganda ng singsing kaya hindi niya nagawang ialis ang paningin doon. Kanino to? Tanong niyang muli. It's my grandma's. Sagot nitong muli. Binigay yan sa akin ni Mami 2 years ago. She told me I will use that ring in case I propose to my girlfriend. Nakangiting saad pa nito. And do you want to hear the story of that ring? Tanong din ito pagkuway. Nakangiting tumingin siyang muli sa nobyo. May kwento ang singsing na ito? Tanong niya rin. Yes, well, I mean, not the love story of my grandparents, but I have my own story about that ring. Nito. Tila bigla naman siyang nakaramdam ng excitement nang marinig ang kwento nito. Umayos pa siya sa kanyang pwesto at bahagyang tumagilid paharap dito. Okay, I'm listening. Anya. Well, 2 years ago, my mom gave me that ring and she told me to use that if I will propose to Tinay. Ewan, pero bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi niya nang marinig niya ang sinabi nito. Ngumiti naman sa kanya si Hunter. Nang saglit na paglingon nito sa kanya, ay nakita nito ang pagiging seryoso na mukha niya. Come on darling, I'm just starting to tell a story. Let me finish, okay? Nito at hinawakan ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Dinala muna niya yon sa tapat ng bibig nito at hinagkan ang likod niyon. And there, it's a funny story about this ring. Bago ako umuwi rito para hanapin si Tinay, I lost that ring. Kung saan-saan ko na hinanap yan, but I couldn't find it. Then you came into my life. I fell in love with you, and after the night that I confessed to you, I found the ring inside the pocket of my old jeans. Oh, hindi ko alam kung paano yan napunta ron, but I'm happy, and at the same time, I'm thankful. So I thought, maybe that ring has its own power. I mean, it vanished just like that, and then I found it just like that, and then I realized one thing when I saw that ring. Saglit itong tumigil sa pagsasalita. Si Mabel naman ay mataman lamang na nakatitig sa binata habang nakikinig sa kwento nito. Maya-maya ay saglit na ipinid ni Hunter ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Umarap din ito sa dalaga. Hinawakan nito ang dalawang palad ni Mabel habang matamang pinakatitigan ito sa mga mata. Ikaw talaga ang para sa akin at hindi si Tinay. Mabel, because when I was planning to propose to her, kung sakaling magkikita ulit kami kaagad, or nagkita kami agad, that ring suddenly disappeared. Pero nang makilala kita, mahalin kita, muli siyang nagpakita sa akin at isa lang ang alam kong ibig sabihin nun. That ring is really destined to be worn on your finger, my love. Parang may malamig na kamay ang humaplos sa kanyang puso.
matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Hunter sa kanya. Oh, iba talaga ang dulot sa kanya ng lalaking to. Wala siyang ibang masabi kapag ito ang seryosong magbitaw ng mga salita. Mapapatitig na lamang siya rito. Natila ba wala na siyang salitang gustong sabihin dito. We stand for each other, darling. Tumango-tango siya dahil sa mga sinabi nito. Tama nga ito, sila nga ang nakatadhana para sa isa't isa. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Pinunasan naman yun ni Hunter gamit ang mga hinlalaki nito. I love you, Hunter. Labis-labis mong pinapaligaya ang aking puso ngayon. And you made me happy too, my love. Kumilos siya sa kanyang pwesto upang yakapin ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita. So, ibig sabihin, sasama ka na sa party next week? Tanong ni Mimi kay Mabel. Magkausap silang dalawa habang nasa loob ng kanyang opisina. Wala naman daw ginagawa si Mimi kaya naisipan itong puntahan siya. Tumango siya sa kaibigan. Oo, pupunta na lang ako. Ngumiti ng malapad ang dalaga. Masaya ang party, best for sure. Anito, sino pala ang kadate mo sa gabing yun? Maya-maya na itanong din ito sa kanya. Saglit siyang napatingin sa loob ng opisina ni Hunter. Naroon ang kanyang nobyo at abala sa trabaho nito. Seryosong nakatutok ang mga mata sa monitor ng laptop nito. Muling napangiti si Mimi nang sundan nito ng tingin ang kanyang tinitingnan. So, si Sir, labidabs ba ang kadate mo? Magkahalong kilig at panunudyong nito sa kanya. Napangiti na rin siya. Inaya niya ako anya. At kinikilig ka naman, halata sa mukha mo, Bes. Panunukso pa nito. Alam mo, Bes, bagay na bagay nga talaga kayo, Sir Hunter. Mabuti na lang at may label na kayo. Nako, ang marami ang nagkakandara pa rin sa labidabs mo. Kahit nga ako nung una, kung magtrabaho rito, crush na crush ko rin siya. Pero masyadong masungit at nakakatakot kaya naglaylo ako. Ang ending, napunta ang atensyon ko kay Sir Asmon. Natatawang pagkukwento nito sa kanya. Napahagihik naman siya dahil sa sinabi itong masungit at nakakatakot ang binata. Agree naman siya sa sinabi nito sa kanya, kahit siya man nung una ay natatakot din sa kanyang nobyo. Masyadong seryoso at bugnutin, pero mabuti na lamang ngayon na hindi na. Nako, subukan lang nito na sungitan siyang muli. Makikita nito ang hinahanap nito. Lihim siya muling napangiti dahil sa isiping yun. Mabait naman siya sabi niya. So, sa'yo siguro mabait kasi jowa ka, pero sa amin, umiling pa ito. Wag na kaming umasa, pabago-bago ang mood niya ni Sir Hunter. Maya-maya ay tumunog ang teleponong nasa gilid ng kanyang lamesa. Dinampot niya yun. Darling, I want you to come here, please. Thank you. Napangiti siyang bigla nang marinig niya ang mga sinabi ni Hunter sa kabilang linya. Napatingin siyang muli sa loob ng opisina dito. Nakangiti ito sa kanya at kumindat pa. Okay, nakakakilig naman masyado ang bagong linya nito ngayon. Kung nang mga nakarang araw ay in my office lang ang laging bunga nito sa kanya. Ngayon naman, nag-improve bigla. Sige na, babalik na ako sa mesa ko. Anang Mimi at tumayo na rin sa pwesto nito. Mukhang kailangan mag-recharge ang mahal mo sa buhay. Panunudyo pa nitong muli. Tumayo na rin siya sa kanyang pwesto at tinampot ang kanyang notebook at ballpen. Magkasunod sila ni Mimi na lumabas sa kanyang opisina. May kailangan ka ba? Tanong niya sa nobyo nang makapasok na siya sa opisina nito. I have meeting with Jodas this afternoon, lunch meeting. So please make a reservation for 2. Saad nito sa kanya. And tonight, I have dinner meeting too with Bern and I need you to come with me. Okay, iyon lang ba? Are you tired, my love? Sa halip ay tanong nito sa kanya. Napatingin siya rito ng diretso. Ngumiti siya at umiling. Hindi naman, bakit? Sinandal ni Hunter ang katawan nito sa swivel chair. Matamang pinakatitigan ang nobya habang banayad na hinaplos ang baba nito. Maya-maya ngumiti ito ng matamis. Kanina ka pa kasi tumatakbo sa isipan ko. Saglit siyang nanahimik dahil sa sinabi nito. Pero maya-maya nung mag-gets nitong pick-up line pala yun, bigla siyang napahagalpak ng tawa. Hindi niya alam, marunong pala ito sa mga ganun. Bagay, masyado ng luma at gamit ang pick-up line na yan. Pero aaminin niya, masyado siyang kinilig dahil dun. Come on darling, don't laugh at me. Umiiling na saad ni Hunter. Bigla pang nawala ang ngiti nito sa mga labi. Kunyari ay nagtatampo dahil sa pagtawa ng nobya sa pick-up line nito. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili na hindi matawa. Kaya ayun, napahagikik pa rin siya. Inilapag niya sa gilid ng lamesa nito ang bitbit niyang notebook at ballpen.
Saka siya umupo sa single couch na naroon sa gilid ng lamesa nito. Sorry ga, natuwa lang ako. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo yun sa akin. Nakangiti pa rin saad niya sa nobyo. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Hunter, kasabay ng pag-iling nitong muli. Come here baby, sit with me. Tinapik pa nito ang kandungan nito. Baka may biglang pumasok, anya. So what? Magsasalita na sana siya nang tumunog naman ang telepono nito. Saglit yung dinampot ng binata upang sagutin ang istorbo sa pag-uusap nilang dalawa. Yeah, I'm sorry bro. Yeah, no problem. Nakikinig lamang siya rito habang matamang nakatitig sa seryosong mukha nito. Pansin niya, yun sa kanyang nobyo kapag siya ang kausap nito. Halos hindi na mapalis ang ngiti nito sa mga labi. Pero kapag iba naman ang kausap nito, laging seryoso at minsan halos mag-isang linya na ang mga kilay. Tomorrow? I'm not sure about that bro, okay? I'll ask my wife first. Bigla siyang napamaang dahil sa sinabi nito sa kausap sa kabilang linya pero ang kaibuturan niya, hayun at kinikiliti na naman dahil sa labis na kilig. My wife, yun ang paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang isipan. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag in love. Okay, bye. See you around at muli nitong ibinalik sa lalagyan ang aparato. Sino yun? Usisang tanong niya. It's Sebas, Judas' brother. Inaaya niya ako mag-golf sa Batangas. Oh, bakit hindi ka pumayag? Wala ka naman masyadong schedule bukas eh, anya. Bumuntong hininga ito at umiling. I'd rather be with you tomorrow, my darling, instead of someone else, ani nito. Mas lalong kinilig ang kanyang puso dahil sa sinabi nito. And I know that man. Lagi na lang siyang may kasamang babae. Baka maparusahan mo pa ako kapag nalaman mong may kasama rin akong babae ron. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi niya pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito. Aba. Lumipad sa ere ang isang kilay niya habang nakatingin ng seryoso sa kanyang nobyo. Aba, dapat lang matapot ka sa akin, mister. Nako. Ngumiti ng malapad si Hunter pagkuway. Umalis sa pwesto nito at lumipat sa isang single couch na naroon sa tapat niya. Walang paalam na hinawakan nito ang kanyang mukha at hinagkan ang kanyang mga labi. My jealous darling. Magsiselos talaga ako kapag nalaman kong may kasama kang ibang babae. Anya at nanulis pa ang kanyang nguso. Tumawa naman ng pagak ang binata. That won't happen, my love. Ayusin mo lang langga, kundi isusuli ko sa iyo tong singsing ng lola mo. Kunyari ay may pagbabantang saad niya rito. Nakangiting muling inangkin ni Hunter ang kanyang malabi. Pagkatapos ay pati ang kanyang noo ay hinagka nito. I love you. Mahal din kita, ngumiti na rin siya rito. By the way darling, sina Mimi na muna ang isama mo sa lunch. I can't go with you. May meeting ako saglit sa hotel. Saad nito sa kanya maya-maya. Okay, tipid na sagot niya. So, I'll go ahead. Saglit nitong muling hinalikan ang kanyang mga labi. Bye, ingat ka. Anya, nakangiting hinalikan din ito ang kanyang noo bago lumabas ng opisina nito si Hunter. Naiwan na siyang mag-isa ron. Hey Mabel! Si Asmo nang pumasok ito sa kanyang opisina. As usual, nakangiti na naman ito nang malapad sa kanya. Lunch again? Tanong nito. Oh, sige. Gusto na rin kitang makausap eh, Anya. Saglit na nagsalubong ang mga kilay nito at pumisto sa silyang naroon sa gilid ng kanyang lamesa. About what? Basta importante. Maya-maya'y malalaman mo rin. Ngumiti siya rito. Saglit niyang iniligpit ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay tumayo na rin siya sa kanyang pwesto. Isinukbit niya sa kanyang balikat ang kanyang bag. Tara na, nagugutom na rin ako eh. Nagpatiuna pa siyang naglakad palabas ng kanyang opisina. Napasunod na lamang din sa kanya ang binata hanggang sa makalabas sila ng building at sumakay sa sasakyan ng binata. Sa isang fancy restaurant pa siya dinala ni Asmon kahit na nagprotesta na siya kanina. Pinagbuksan siya ng binata ng pinto sa front seat at inalalayan na makababa. Magkaagapay silang naglakad papasok sa kainan na yon. Mabuti na lang din pala at hindi ganun katao ron. Tahimik lang ang buong lugar kaya sigurado siyang makakapag-usap sila ng maayos ni Asmon. Sana hindi na lang dito tayo kumain, masyadong nakakailang eh, saad niya. Ngumiti lamang si Asmon sa kanya pagkatapos ay suminya sa isang waiter. Hinayaan na niya itong mag-order ng pagkain para sa kanilang dalawa. Ilang minuto lang ay na-serve na rin sa lamesa nila ang kanilang pagkain. I like your ring by the way. Anito na mapansin ang singsing sa kanyang daliri. Saglit din siyang napatingin sa singsing na yon at tipid na ngumiti. So, ano bang importanteng sasabihin mo sa akin? Maya-maya'y tanong din ito.
Bahagya siyang tumikhim pagkuway, dinampot ang baso ng tubig at uminom doon. May namamagitan na nga sa amin ni Hunter. Saad niya rito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Biglang natigilan sa pagkain niya si Asmon at nag-angat na mukha upang tingnan siya. Tipid siyang muling gumiti sa binata. You mean? Pinutol nito ang sasabihin nito. So it's not a fake relationship anymore because of your marriage certificate? Alam mo ang tungkol doon? Tanong niya. Nagtataka lamang siya kasi wala naman siyang nabanggit dito tungkol doon. At tanging sa harapan ng mga magulang lamang ni Hunter sila nagpapanggap noong mga nakaraang araw. Of course, I'm Hunter's best friend kaya alam ko ang tungkol doon. Oo nga pala, higit pa sa pagiging magkaibigan ang turingan ng dalawa. Napatango na lamang siya rito at nag-iwas ng tingin dito. And that ring, is that from him? Tanong nito ulit nang ipagpatuloy nito ang pagkain. Bahagya siyang bumuntong hininga. Ewan kung bakit parang pakiramdam niya, bigla siyang naging matamlay ngayon. Wala naman siyang pagtingin kay Asmon at sigurado rin siyang wala itong pagtingin sa kanya. Pero bakit pakiramdam niya? Malungkot siya ngayong sinabi na niya rito ang tungkol sa kanila ni Hunter. Ewan. Oo, tipid na sagot niya. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Nakatuon lamang sa pagkain niya ang kanyang paningin kahit hindi naman na niya yung ginagalaw. Si Asmon din ay tuloy lamang sa pagkain nito. Pagkatapos ay dinampot nito ang baso ng tubig at uminom doon. Maya-maya pinakatitigan nito ng mataman si Mabel na nakayuko pa rin hanggang ngayon. I'm happy for you and Hunter. Seryosong saad nito. Dahan-dahang nag-angat na mukhang dalaga upang tapunan ng tingin ang binata. Thank you, Asmon. Ngumiti ito sa kanya. But promise me kapag sinaktan ka niya o pinaiyak ka niya, just let me know. Alam ko kung saan siya hanapin. Bubugbugin ko siya para sa'yo. Wala sa sariling napangiti siya dahil sinabi nito sa kanya. I like you, Mabel. I really do. Maya-maya seryosong saad nito sa kanya. Nawala rin ulit ang ngiti sa mga labi niya at napatitig dito ng mataman. Nakakailang man salubungin ang mga mata nito pero tinatagan niya ang kanyang sarili. May kaunting kaba sa dibdib niya nang marinig niya ang sinabi nito. Pero hindi kagaya sa kabang na ibinibigay sa kanya ni Hunter kapag ito ang nagsasalita ng mga sweet lines para sa kanya. Gusto kita kasi mabait ka, mabuti kang tao, mabuti kang anak at kapatid, but I can see in your eyes that you love Hunter. I won't interfere your relationship. Saad nito at nagpakawala ng banayad na buntong hininga. And I just want to thank you. Nito, thank you kasi nang dahil sa'yo, I know nakamove on na si Hunter kay Tinay. I can clearly see in his eyes that you're happy now, and that's because of you, Mabel. Ngumiti siya rito ng matamis. Thank you, Teo. Bigla siyang napasimangot ang binata bigla dahil sa pangalang binanggit niya. Oh, come on, I'm trying to be serious now, Mabel. Oo na, natatawa na lang siya ng pagak. Are you okay? Tanong ni Hunter sa dalaga habang nakaupo si Mabel sa couch na naroon sa gilid ng opisina nito. Nag-angat naman ang mukha niya si Mabel upang tapunan ng tingin ang nobyo. Tumango siya rito. Maya-maya tumayo siya sa kanyang pwesto at naglakad palapit dito. Si Asmon ang kasama ko kanina kumain ng lunch, saad niya rito. Gusto niya lang ipaalam dito. Bigla namang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter at napatitig sa kanya. What? Ang kilay mo, mister? Anya at umikot siya sa lamesa nito. Walang paalam na umupo siya sa kandungan nito at ipinulupot niya sa liig nito ang kanyang braso. Ipinulupot din naman agad ni Hunter ang mga braso nito sa kanyang bewang. So, nag-date kayo? Magkasalubong pa rin ang mga kilay nito. Hindi kami nag-date, saad niya. Inaya ko siyang kumain sa labas kasi kinausap ko siya tungkol sa ating dalawa. Doon naman nawala ang pangunot noon ng binata at mabilis na hinalikan ang kanyang pisngi. And, anito at hinalikan din ang kanyang balikat. Wala naman, yun lang ang napag-usapan namin at ang sabi naman niya, natutuwa raw siya para sa atin, lalo na para sa iyo kasi finally nakamove on ka na raw kay Tinay. Gumuntong hininga ito ng banayad. Really? Anito at parang ayaw pa rin maniwala sa sinabi niya. I know he likes you, so wala na siyang ibang sinabi sa'yo? Tanong pa nito sa nobya. Sinabi niya lang din sa akin na gusto niya ako. And what did you say to him? Nagkibit naman siya ng kanyang mga balikat at umiling. Matamang tumitig si Hunter sa kanyang mga mata. Tila binabasa nito ang tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Hinawakan niya ang pisngi nito, masuyong hinaplos, yun at sinalubong niya ng mataman ang mga mata nito.
Ano pa bang sasabihin ko sa kanya bukod sa mahal kita, ikaw ang gusto ko, at hindi siya? Balik na tanong niya rito. Napangiti naman malapad ang binata, sa halip na sagutin agad ang sinabi niya. Mabilis nitong kinabig ang kanyang batok at mariing siniil ng halik ang kanyang mga labi. That's more than enough. Nito, I love you. Bulong nito pagkatapos ay pinagdikit ang kanilang mga noo. Mahal din kita. Siya na ang kusang humalik sa mga labi nito. Oh, bakit nga mga nakasimangat kay Rian? Untag na tanong ni Mabel kay Jubel at Risa. Lumapit kasi siya sa lamesa ng dalawang dalaga. Naiinis lang ako, sabi ni Jubel. Nangunot naman ang kanyang noo. Bakit? Paano naman kasi itong si Mimi? Ang sabi niya sa amin nung nakaraan, si Elena Rodrigo raw ang model na kinuha ni na Sir Hunter at Sir Asmund para maging calendar girl at maging ambassador ng bagong alak ng Liquor Palace. Excited kaming pareho ni Belle kasi pareho kaming big fan ni Elena. Tapos ngayon, malalaman na lang namin na hindi pala siya matutuloy. Paghimutok ni Risa habang nakapang malumbaba ito sa mesa. Oo nga, excited ako masyado nung nakarampa. Inipon ko na nga rin ang mga magazines ko para ipasign sa kanya. Tapos hindi pala siya matutuloy. Pagsang-ayon din ni Jubel sa mga sinabi ni Risa. Yun din ang nalaman niya nung nakaraan. Sinabi kasi sa kanya ni Mimi ang tungkol doon. At yun din ang ipinag-utos sa kanya ni Hunter na itanong kay Mimi. Hindi nga lamang niya na itanong sa dalaga kung sino ang bagong nahanap nito para kuning model. Hayaan nyo na kaysa naman magalit pa ng tuluyan si Sir Hunter kasi walang mahanap na bagong model si Mimi. Kawawa naman ang amiga natin. Suggestion niya sa dalawa. Halos sabay pang nagpakawala ng malalim na paghinga ang dalawang dalaga. Sino nga ulit ang bagong nahanap ni Mimi? Tanong ni Jubel kay Risa. Hindi ko rin alam, basta ang dinig kong kausap-usapan kanina. Sikat daw na at galing abroad. Siya, sige at babalik na ako sa opisina ko. Maiwan ko na muna kayo riyan, paalam niya sa dalawa. Hinayaan na lamang niya ang mga ito. Wala rin naman siyang maitutulong at sa hinihimutok ng mga ito. Saktong palapit na siya sa kanyang opisina. Nang bumukas naman ang pinto ng opisina ni Hunter, iniluwa roon si Mimi. Bes, mabuti nandiyan ka na. Pinapatawag ka ni Sir Hunter. Saad niya sa kanya. Mumiti siya rito. Sige, thank you. Anya at sa halip na pumasok sa kanyang opisina, ay dumiretso na rin siya sa opisina ng kanyang nobyo. Pagkapasok niya pa lamang sa pinto, ay kagad na nagtama ang mga mata nila ni Hunter. Lihim na kumindat sa kanya ang kanyang nobyo na ikinangiti naman niya. Kamin, ay niya sa kanya. Mabel, bigla siyang natigilan sa kanyang paghakbang nang lumingon sa kanya ang babaeng nakaupo sa single couch na naroon sa gilid ng lamesa ni Hunter. Bahagya pang nalaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang babae. Jess! Sambit niya sa pangalan ng dalaga. Oh my God! Nagmamadaling tumayo sa pwesto nito si Jess. Nang makalapit ito kay Mabel ay kagad nitong niyakap ang kaibigan. Jess! Sambit niya ulit sa pangalan ng dalaga. Nagulat na lamang siya nang makita ito roon. Hindi niya inaasahan na nandun ito ngayon. Maya-maya ay gumanti na rin siya ng yakap dito. How are you? Malapad pa rin ang ngiti sa mga labi ni Jess. Nang hagkan nito si Mabel sa magkabilang pisngi. I never expected to see you here. What are you doing? Tanong pa nito habang hindi pa rin pinapakawalan ang mga kamay ni Mabel. Dito na ako nagtatrabaho, Anya. My God! Nasurprise ako. Kailan ka pa nakauwi rito sa Pilipinas? Bakas pa rin sa mukha niya ang labis na saya. Nang muli nilang pagkikita ng dalaga. I knew it. Sabi ko na nga ba, magugulat ka kapag nakikita ulit tayo. Natutuwa pang saad ni Jess. Pagkuha yumakap sa braso ni Mabel. Kaninang madaling araw lang ako dumating dito, saad pa nito. Bahagya naman tumikhim si Hunter upang agawin ang atensyon ng dalawang dalaga. Hindi naman ito nabigo. Nagbaling sa direksyon nito ang dalawa. You know each other? Sabi nito. Yes sir. Siya ang mabilis na sumagot sa binata. Magkaibigan kami ni Jess. Dati sa kanya ako nagtatrabaho. Saad pa niya. Tumangot-tango naman si Hunter. I see. Dito ba kamo nagtatrabaho? Ikaw, Bes? Tanong ni Jess sa kanya. Maya-maya. Muli niya itong binalingan ng tingin habang nakayakap pa rin ito sa kanyang braso. Oo, sekretarya ko ni Sir Hunter. Anya at nakangiting tinapunan ng tingin ang nobyo. Wow, anang dalaga. Nice, mabuti naman at nakahanap ka na talaga ng stable at magandang work. Oo nga eh. Okay. How about let's talk first about the contract, Miss Galia? And I want
interrupt your conversation with Miss Alfanta later. Singit na saad ni Hunter sa dalawa. Oh yeah, right. I'm sorry, Mr. Imperial. I'm just glad to see this friend of mine again. Paghingi nito ng paumanhin sa binata. Please have a seat again, Miss Galia. Come here, Mabel. Sit with me. Walang paalam na hinila ni Jess si Mabel sa braso. Pumisto ulit ito sa couch na saglit nitong iniwan kanina. Si Mabel naman ay sa kaibayong couch umupo. So I guess you already read the contract that Mimi sent you the other day. Anang Hunter sa dalaga. Yeah, I read the contract the other day. That's why I booked a flight with this morning. Kasi gusto kitang makausap ng personal. I mean, tapos naman na ang mga schedule ko sa Canada. So I thought of accepting your company's offer to me. Sayang naman. And so that I can take a vacation here as well. Nang balingan nito ang tingin si Mabel. Muling napangiti ng malapad si Mabel dahil sa sinabi ni Jess. Ang ibig sabihin pala nito ay magkakaroon ulit sila ng maraming oras para makapag-banding. Gaya ng plano nila dati, lalo na ngayon kapag nakapirma na si Jess sa kontrata nito sa Laker Palace. Araw-araw na rin siguro sila magkikita nito. Marami pang napag-usapan si Jess at Hunter. Wala naman siyang masyadong alam tungkol sa pinag-uusapan ng dalawa, kaya nakangiti lamang siyang nakikinig sa mga ito. So, tumayo sa pwesto nito si Hunter. I hope maging maayos ang trabaho natin, Miss Galia, and welcome to the Laker Palace. Inilahad pa nito ang kamay sa dalaga. Nakangiti namang tinanggap ni Jess ang palad ng binata. Masuyo pa nitong pinisil ang kamay ni Hunter habang matamang nakatitig sa mga mata ng binata. I'm happy to work with you, Mr. Imperial. Anito. Or should I call you Hunter? Masyado kasing formal kung gagamit pa tayo ng ganun. And you can call me Jess, saad pa nito. Habang hindi pa rin maialis-alis ang kakaibang tingin sa binata. Palihim namang tinapunan ng tingin ni Hunter ang nobya na nakatingin lamang sa kanila. Sure, Anito, you can call me Hunter, Miss Galia. And just call me Jess. Ngumiti na lamang si Hunter. Pagkuway, hinila ang kamay na hawak-hawak pa rin ng dalaga. Mukhang wala ata itong balak na pakawalan ang kamay ng binata. So, can I talk to you? To your secretary? Maya-may tanong nito. Muling tinapunan ng tingin ni Hunter ang nobya. Yeah, sure, Miss Alfanta, please. Iminuestra pa nito ang kamay sa dalaga upang samahan si Jess na lumabas ng opisina nito. Nakangiti namang hinawakan ni Mabel sa kamay ang kaibigan. Tara, excited na rin ako makausap ka. Namimiss kita. Saad niya rito. I miss you too. Ipinilig pa rin ni Jess ang ulo sa balikat ni Mabel. Sa isang coffee shop na naroon lamang sa tapat ng Laker Palace, sila dumiretso pagkalabas nila sa building na yun. Pareho pa ring malapad ang ngiti sa mga labi ng dalawa, lalo na si Jess na parang kakaiba ang ningning ng mga mata nito ngayon. Kakaiba ata ang ngiti mo ngayon, Bes. Isisang tanong niya sa kaibigan habang magkaharap na silang nakaupo sa pandalawahang mesa na nasa sulok ng coffee shop. Banayad na pagpapakawala ng malalim na paghinga si Jess. Pagkatapos ay sumimsim ito sa straw ng inumin nito. Remember ng gabing sinama kita sa bar, Bes? Sa halip ay tanong nito sa kanya. Tumango naman siya. Oh, bakit? Tanong niya rin dito. Remember that guy? I was talking to you? Yung crush ko? Tila kinikilig pa itong nagtatanong sa kanya. Mas lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mga labi. Oh, bakit? Nagkita na ba kayo ulit? Nagkausap na ba kayo? Sinabi mo ba sa kanya na crush mo siya? Excited at sunod-sunod na tanong niya rito. Yeah, nagkita na ulit kami. Nagkausap na kami pero hindi ko pa sinasabi sa kanya na gusto ko siya. I mean, it's too early pa to tell him that I like him, pero I know, may pakiramdam ako na one of these days masasabi ko na rin sa kanya na gusto ko siya. Wow, masaya ako para sa iyo, Bes, anya, at inabot pa niya ang kamay nito at masuyo yung pinisil. Ipakilala mo ko sa kanya ha, excited na rin ako makilala kung sino siya. Muling bumunting hinanga ng malalim si Jess at nakangiting pinaikot nito ang mga mata. Ano ka ba, Bes? You already knew him. Know him, Anito. Mabilis na nangunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Kilala niya ang lalaking gusto nito? Sino? Sino nga? Tanong niya. Ewan pero parang bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib habang naghihintay siya sa sagot ni Jess sa tanong niya. It's him, si Hunter. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho na parang bula. Nang marinig niya ang sinabi ni Jess sa kanya, parang bigla ata siyang nabingi dahil sa narinig niya
Ano raw? Sino raw ang crush nito? Si Hunter, ang nobyo niya. Ang lalaking matagal na gusto ng kaibigan niya ay ang lalaking mahal niya na ngayon ay nobyo niya. Si Sir Hunter? Nauutal pang tanong niya ulit. Baka kasi namali lang siya sa pagkakadinig sa sinabi nito. Halata pa rin sa mukha ni Jess ang labis na saya. Ang ningning sa mga mata nito. Tumango ito. Yeah, it's Hunter. Siya yung lalaking sinasabi ko sa'yo. Nang nasa bar tayo, yung lalaking itinuturo ko sa'yo na nasa bar counter. Yung nakaputi sa adpa nito upang ipaalala sa kanya. Ang gabing yun. Kunot ang noo at saglit na inalala ni Mabel. Ang gabing nagtungo silang dalawa sa bar. So nandyan na siya. Kunot ang noo na tanong ni Mabel nang mapansin niya ang kakaibang ngiti sa mga labi ng dalaga. Humaba pa ang kanyang liig upang sundan ang tanaw ang paningin nito. 3 lalaki ang nasa counter. Hindi ko alam kung sino dyan si Labidabs mo, Anya. White long sleeves, anang chest, he's so handsome. Ha, nakatalikod naman siya eh. Hindi ko makita ang itsura niya. Ano ang handsome sa kanya? Ang batok niya? Mabel, hindi ka ba marunong tumingin ng gwapo at hindi gwapo? Tanong nito. Hindi ko nga makita ang mukha niya. Siyempre, ayoko naman mag-rate agad kung hindi ko pa naman nakikita ng mabuti, sagot niya. Hi, ewan ko nga sa'yo, basta, for me, he's so handsome. He looks like Christian Youths. His face was handsome. Pointed nose, kissable lips, broad and wide chest, masculine, tall, moreno. Jess even described the man's appearance. Perfect siya, ganun. Exactly, he's perfect. So ano, lalapitan ba natin? Actually, nahiya ko eh. Ha? Bakit naman? Nahiya ka? Tanong niya. Ganito na lang, lalapitan ko yung labidabs mo. Tapos sasabihin ko sa kanya na crush mo siya. Anya. That's too childish, Mabel. Hindi naman na kami mga bata. Exactly, hindi na kayo mga bata. Hindi ka na bata, pero bakit nahiya ka bang sabihin sa kanya na crush mo siya? Bigla siyang nabalik sa sarili niya matapos niyang maalala ang gabing nagpunta sila ni Jess sa bar na yun. Tama nga ito, si Hunter nga ang lalaking tinutukoy nito na nasa counter ng bar. Bakit nga ngayon niya lang naalala na pareho ang likod ng lalaking yun at ni Hunter? Kung hindi pa dumating si Jess doon at sinabing ang kanyang nobyo, ang matagal na nitong gusto, hindi pa niya malalaman, wala siyang kamalay-malay na silang magkaibigan ay iisang lalaki lang ang gusto. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. Pagkuway, wala sa sariling napainom sa kanyang kape. You know what, Bess? Nang nakaraan, I was thinking about him. Saad muli ni Jess sa kanya. Ipinatong pa nito sa gilid ng lamesa ang 2 siko at ipinatong din sa palad nito ang baba nito. And humiling ako kay God ng isang sign para magkaroon ako ng lakas ng loob. Nalapitan siya at magtapat ako sa kanya. I like him. And then the other day, I received an email from his company. Kinukuha nila akong model para sa new liquor nila para maging calendar girl. And I'm so happy. Nagtatalon pa nga ako sa tuwa after reading the email. So, sabi ko sa sarili ko, that's the sign na. So, kinausap ko ang manager ko. Within 2.5 days, pinilit kong tapusin ang mga schedule ko sa Canada. Kahit mahirap at nakakapagod, pinilit kong tapusin agad. And then, kagabi, ura-urada na akong umuwi rito. Because I was excited to see him again. And I was so excited to talk to him. Kinikilig pang pagkukwento nito. Si Mabel naman ay nakatingin lamang sa masayang mukha ng kaibigan habang nagkukwento ito sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon. Gusto niyang matuwa kasi finally, nagkaroon na ng lakas ng loob ang kaibigan niya na lumapit sa lalaking matagal na nitong gusto. Pero sa kabilang banda ng kanyang kaibuturan, nalulungkot siya at nag-aalala na rin para sa kanyang puso, para kay Jess at para sa relasyon nila ni Hunter. Iisang lalaki lamang ang gusto nilang dalawa. Paano na lamang ang magiging reaksyon ni Jess kapag nalaman nitong ang lalaking gusto nito ay nobyo niya? Paano niya sasabihin kay Jess na ang lalaking gusto niya ay mahal niya at mahal din siya? Paano kaya matatanggap ni Jess yun? Ngayon pa lamang ay nag-aalala siya kung anong mangyayari sa pagkakaibigan nila kapag nalaman nito ang tungkol sa kanila ni Hunter. Are you okay, Bess? Ang tag na tanong na sa kanya ni Jess nang mapatulala na siya. Napatitig siyang muli sa kaibigan. Oo, okay lang ako, sabi niya rito. May naisip lang ako bigla, pagdadahilan niya.
Muling ngumiti sa kanya si Jess. Oh, I'm so happy right now, Mabel. Finally, at nandito na rin ako at malapit sa kanya. I still can't believe it. I'm super excited nga. While I was on my way here, sana lang talaga. At hindi pa ako huli sa kanya kasi wala naman akong nabalitaan na in a relationship siya ngayon. Dagdag pa nito, pilit ng ngiti na lamang ay binibigay niya sa kaibigan nang mapatitig ito sa kanya. You're happy for me, best, right? Tanong pa nito. Ngumiti siya ulit dito at alanganing tango ang ginawa niya. Oo naman, masaya ako para sa iyo, Anya. Thank you, best ha, anong Jess at inabot ang kanyang kamay upang hawakan yun. Until now, hindi pa rin nawawala ang saya sa puso ko. Saad pa nito at muling bumuga ng malalim na paghinga. Are you okay, darling? Tanong ni Hunter sa nobya nang marinig na naman ito ang malalim na buntong hininga ng dalaga. Kanina pa nito naririnig si Mabel na panay ang buntong hininga habang nakatayo ito sa gilid ng sliding door ng beranda. Saglit na binalingan ng tingin ni Mabel ang kanyang nobyo. Tinanggal ni Hunter ang suot nitong salamin, saka tumayo sa swivel chair nito at naglakad palapit sa kanya. Hinawakan ni Hunter ang kanyang bewang. Pagkuway, hinalikan ang kanyang balikat at liig. Maya-maya naramdaman niyang pinulupot nito sa kanyang tiyan ang mga braso nito. Kanina ko pa naririnig ang bunting hininga mo. Are you okay, my love? Nag-aalang lang tanong nito sa kanya. Muli naman siyang bumuntong hininga. Pagkuway, hinawakan ang mga braso nitong nakayakap sa kanya. Sinandal niya rin sa dibdib nito ang likod ng kanyang ulo. Maya-maya'y umangat ang kanyang isang kamay at masuyong hinaplos ang liig at batok nito nang hindi man lang umaalis sa ganung posisyon nilang dalawa. Nakayakap pa rin sa kanya ang binata habang nakatalikod siya rito. Hinagka naman ni Hunter ang kanyang braso na nakaangat sa gilid ng mukha nito. Tell me what's bothering you, darling? Tanong nitong muli. Wala, may iniisip lang ako. Kaya nga sabihin mo sa akin. Maybe I can help you. Anito. Is it your brother? May problema ka pa ba sa pera or something? Tell me. I'll help you. Muli siyang bumuntong hininga. Makailang beses na ba niyang ginawa yon simula pa kanina? Hindi na rin niya mabilang simula nang matapos ang usapan nila ni Jess kanina sa coffee shop. Hindi na nawala sa kanyang isipan ang mga sinabi nito tungkol kay Hunter. Hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin siya. Sakop pa rin ng maraming pangamba at pag-aalala ang kanyang puso at isipan. Wala namang problema sa kapatid ko. Wala na rin problema tungkol sa pera. Saad niya rito. So then what? Tell me. Please tell me, darling. Ayokong nakikita ka na malalim ang iniisip mo. Parang ang laki ng problema ang iniisip mo. Ayoko ng ganun. Tell me, what's bothering you right now? Iniisip ko lang, saglit siyang huminto sa pagsasalita. Nag-aalala lang ako para sa operasyon ni Ken ngayong linggo. Sa halip ay saad na lamang niya rito. My love, you don't have to worry about him. I know, Ken will be alright. Magiging okay din ang operasyon niya. Magagaling na doktor na ang hahawak sa kanya, alang Hunter upang pagaanin ang kanyang pakiramdam ngayon. Hindi ko lang mapigilan Anya. Niluwagan ni Hunter ang pagkakayakap sa kanyang bewang. Pagkuway, pinihit siya nito paharap dito. Muli nitong ipinalupot sa kanyang bewang ang mga braso nito at mabilis na halik ang ginawad sa kanyang mga labi. He'll be alright, you don't have to worry about him, okay? Anito. Pinilit na rin niyang umitrito kasabay ng muli niyang pagbuntong hininga ng banayad. Umangat ang kanyang mga braso at ipinulupot niya yon sa liig nito. Thank you, Hunter, anya rito. At tumingkayad siya upang abutin ang mga labi nito. Ilang segundong naghihinang ang kanilang mga labi. Mahal kita, nang kusa na siyang bumitaw dito. Nakangiti namang hinagka ng binata ang kanyang noo bago niya pinilig sa dibdib nito ang kanyang mukha. I love you so much, darling. Dinig na dinig pa niya ang malakas na pagkabog ng puso ni Hunter. Parang pakiramdam niya kahit papano ay nabawasan ang pangamba niya ngayon habang nakakulong din siya sa mga bisig ng iniiro. Kumusta ka, Ken? Nakangiting tanong niya sa kapatid nang kinabukasan ay dalawin niya ito sa ospital. 2 araw na rin kasi hindi siya nakakapunta roon. Gaya ng naipangako niya sa kanyang nanay, medyo naging busy lang siya sa kanyang trabaho. Kaya hindi siya makapunta roon upang kumustahin ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ngumiti ang binatilyo. Okay naman ako, ate, sagot nito. Masaya rin ako kasi nandito ka na. Kahapon pa yan, naghihintay sa iyo sa pagdating mo, ate. Singit na saad ni MJ sa kanilang ate. Pasensya ka na sa kapatid ko, ha. Medyo busy lang si ate sa trabaho. Sabi niya rito. Okay lang, ate.
Naiintindihan ko naman pero pwede ba akong mag-request sa'yo? Bahagya nagsalubong ang kanyang kilay habang nakatitig ng seryoso sa kapatid. Oo naman, bakit? Ano ba yon? Tanong niya. Operasyon ko na pagkatapos ng 2 araw. Simula ngayon ate. Gusto ko sana nandito ka sa linggo. Ngumiti siya ng malapad sa kapatid. Kinuha niya ang kamay nitong nakapatong sa kandungan nito. Masuyo niya itong pinisil at hinimas. Oo naman, nandito ako sa araw ng operasyon mo. Kasama mo kami ni ate MG mo, si ate Nexie at si nanay. Nandito lang kami kaya maging malakas ka ha. Kaya mo yan. Kaya natin to. Magiging okay ka rin. Oo naman po ate, lalakasan ko ang loob ko para makayanan ko ang operasyon ko. Very good yan ha, para sa susunod na taon makakapag-aral ka na ulit. Anya at kumilos siya upang mas lumapit pa sa kapatid. Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. I love you ate, salamat po ulit sa lahat ng tulong mo sa akin ha. Mahal din kita kaya ako ito ginagawa. Mahal kita kaya lahat na gagawin ko para lang gumaling ka ulit. Bulong niya rito. At mahal ka rin namin ate, sabay pa silang napalingon sa gawing likuran ni Mabel nang magsalita ron sina MG at Nexie at ang kanilang nanay. Lumapit ang mga ito sa kanila, sumampa sa kama ang dalawa samantalang sa tabi naman ni Ken pumisto ang kanilang ina. Magpagaling ka anak ha, mahal ka ng nanay at panigurado akong matutuwa ang tatay mo kapag lumabang ka at gumaling ka. Anang kurason sa anak niyang kabigin ito at halikan sa ulo at yakapin. Pangakong po nay, gagaling po ako. Tutuparin ko pa po ang mga pangarap ko para sa inyo. Saka magkakaroon pa po ako ng trabaho para ako naman po ang bahala sa inyo ni na ate. Hindi na kailangan ni ate Mabel na magtrabaho para sa atin. Ako naman po ang gagawa ng lahat. Nakangiti pong saad ni Ken nang bahagya itong humiwalay kay Corazon at tiningnan isa-isa ang mga ate nito. At ako naman po ang mag-aaral na po ako ng mabuti, saad naman ni Nexie. Kaya ate, sorry po ulit sa ginawa ko ha. Promise, hindi na po mauulit yun. Pagbubutihin ko na ang pag-aaral ko. Saka may usapan po kami ni Kuya Asmon Kailangan kong tuparin yun. Ngumiti pa ito ng malapad. Nangunot naman ang kanyang noo nang titigan niyang seryoso ang kapatid. Oo nga pala, curious siya kung ano ang pinag-usapan nito at ni Ashmon ng araw na nasa presinto sila. Bakit? Ano pala ang pinag-usapan niyo ni Ashmon? Naitanong na rin niya. Sa amin na lang yun ate, anito. Basta po, promise, tutuparin ko ang pangako ko sa iyo na pag-iigihan ko na ang pag-aaral ko at tutuparin ko rin ang pangako ko kay Kuya Asmon. Ayusin mo lang Nexie para naman hindi na mauwi sa wala lang ang pinagpaguran ni ate para sa atin. Saad naman ni MG. Promise ate MG, tinaas pa nito ang kanyang kamay upang mangako sa atin ito. O siya, sige na at mabuti naman kung gano'n nga ang gagawin mo. Nexie, anang kurason sa anak. Basta masaya ako ngayon na unti-unti nang magiging okay ang pamilya natin. Napangiti na lang siya ulit at pumilig siya palapit sa kanyang ina upang yakapin ang braso nito. Masaya lamang din siya ngayon dahil sa mga magagandang nangyayari sa pamilya nila. Are you okay? Tanong ni Ashmon kay Mabel. Nang lapitan nito ang dalaga na nakatayo sa gilid pinto ng elevator. Lamang na para bang kay lalim ng iniisip. Hey, kung hindi pa nito hinawakan sa balikat ang dalaga. Malamang na hindi na namalayan ni Mabel na nasa harapan na pala niya si Ashmon. Ha? Nang mag-angat siya ng mukha, nagulat pa siya na makita niya ron ang binata. Ash, sambit niya sa pangalan nito. Nangunot ang noo ni Ashmon at saglit siyang tinitigan. Are you okay, sweetheart? Nagtatakang tanong nitong muli. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere pagkuway. Nag-iwas dito ng tingin. Oo, okay lang ako, saad niya. Mabel, don't lie to me, anang Ashmon. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, ay hinawakan nito sa braso ang dalaga at iginayas pa sa papasok. Come with me, samahan mo na lang akong kumain pagkatapos sabihin mo sa akin kung anong problema mo ngayon. I don't take no for an answer. Putol nito sa iba pa nang sasabihin ni Mabel. Wala na nga nagawa ang dalaga nang sumaraw doon nang muli ang pintuan. Laglag ang balikat na napasandal na lamang siya sa gilid ng elevator. Hey, mukhang malaki ang problema mo ngayon. You can tell me. Muling saad ng binata nang balingan nito ang tingin si Mabel. Ngunit bigla rin siyang tumigil sa pagsasalita. Sasabihin ba niya rito ang pinoproblema niya simula pa kahapon? Ang tungkol kay Jess? Ang tungkol sa pagkakagusto nila sa iisang lalaki lang? Ang tungkol sa damdamin ng kanyang kaibigan para sa lalaking mahal niya? Ewan, pero simula kahapon ay hindi na natahimik ang kanyang isipan.
Hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin ngayon. Pinag-iisipan na rin niya kung sasabihin ba niya kay Jess ang tungkol sa kanila ni Hunter. Yun naman talaga ang dapat habang maaga pa, ipaalam na sa babae na nobyo niya ang lalaking gusto nito. Na mahal niya at mahal din siya ng lalaking gusto nito. Pero nag-aalala lamang siya na baka magkaroon ng problema ang pagkakaibigan nilang dalawa. Malamang din na masaktan si Jess kapag nalaman itong boyfriend na niya si Hunter. Ano na lamang ang sasabihin nito sa kanya? Muli siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ash, I'm listening, yeah, mabilis na saad ng binata habang hindi pa rin niya inaalis ang seryosong tingin sa kanya. Halimbawa, ikaw at si Hunter ay nagkagusto sa isang babae lang. Tapos yung babaeng yun ay naging jowa mo. Sasabihin mo ba sa kaibigan mo na girlfriend mo na ang babaeng gusto niya? Tanong niya rito. Saglit na tumahimik si Asmon. Tila nag-iisip pa ito ng isasagot. Sa naging tanong niya, well, for me, yeah, why not? I mean, kaysa naman umasa siyang pwede pa siyang magkaroon ng chance na maging sila ng girlfriend ko. And he's my friend, so he needs to know the truth. That's the girl he likes was already my girlfriend. Para sa akin, hindi naman yun magiging problema sa pagkakaibigan namin. Basta ipaliwanag ko lang sa kanya ng maayos. Paano kung hindi niya alam na girlfriend mo na ang babae? Tapos kapag sinabi mo na sa kanya, ang totoo ay bigla siyang magalit sa iyo at mag-away kayo. Tanong niyang muli rito. Alam niyang dapat hindi ito ang tanongin niya para tungkol doon sa bagay na yun dahil ganun din ang sitwasyon nito at ni Hunter nung isang araw lang. Gusto siya ni Asmon habang nobyo naman niya si Hunter pero wala siyang ibang pwedeng tanungan ng ganun ngayon kung hindi ito lamang. Wait, why are you asking me this question? Sa halip ay balik na tanong nito sa kanya. Kasi it's because of you and Jess? Tanong nitong muli. Saglit siyang napatitig sa mga mata nito. How did he know? Paano mo nalaman? Nagkibit din ito ng balikat nang tumunog at bumukas ang pintuan ng elevator. Ay iminuestro nito ang kamay upang paunahin siyang lumabas. Yun naman ang kanyang ginawa. I heard you and Miss Galia are friends and I heard that she likes Hunter. Mas lalong nagsalubong ang kanyang noo nang balingan niya ito ng tingin. Paano mo nalaman na gusto niya si Hunter? Nagkibit itong muli ng balikat bilang sagot lamang sa tanong niya hanggang sa makalabas sila ng building. Magkaibigan kami ni Jess tapos matagal na niyang gusto si Hunter. Ayoko siyang masaktan kapag nalaman niyang pareho kami ng lalaking gusto niya. Kapag nalaman niyang boyfriend ko na ang lalaking gusto niya, anya na makasakay na sila sa kotse ni Asmon. Nasa front seat siya samantalang nasa driver seat naman ito. Naisip mo na ba ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang kayo ni Hunter? Yun na nga ang nagpapagulo sa kanyang isipan dahil hindi niya maisip kung ano magiging reaksyon ni Jess kapag nalaman nito na nobyo na niya si Hunter. Magagalit ba ito sa kanya o ano? Hindi ko alam, Ash. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya. Kaya nga nag-aalala ako kapag nalaman niya kasi paano kung magalit siya sa akin? Paano kung masira ang pagkakaibigan namin? Dahil lang sa nagkagusto kami sa isang lalaki. Pero hindi ko naman kasalanan eh. Kasi hindi ko naman alam na si Hunter palang gusto niya. Hindi ko naman kasalanan kung bakit na-in love ako kay Hunter. Kung sana alam ko lang na siya palang lalaking sinasabi sa akin ni Jess nung gabing nasa bar kami, sana pinigilan ko na ng puso ko na magkagusto kay Hunter. Kasi ayoko talaga na magkagalit kami ni Jess. Ayokong dadating ang araw na mag-aaway kami. Mahabang saad niya sa binata. Mababakas pa rin ang labis na pag-aalala niya dahil sa kanyang isitwasyon ngayon. Napabuntong hininga na lamang din ng malalim si Asmon. Nang balingan ito ng tingin ang dalaga. You're such a nice person. A daughter and now a friend, Mabel? Saad nito sa dalaga. Kunot ang noo na napabaling na rin ang kanyang tingin sa binata. Matapos marinig ang mga sinabi nito, ngumiti sa kanya si Asmon nang saglit at muli siya nitong tingnan bago muling itinoon ang paningin sa unahan ng sasakyan. Ikaw ang tipo ng kaibigan na dapat ay pinapahalagahan at iniingatan. Anito sa kanya, kasi pinapahalagan mo rin ang mga kaibigan mo. Inuuna mo ang nararamdaman nila kapag may mga bagay na alam mong makakasakit sa damdamin nila o ninyong pareho. Sa panahon ngayon, hindi lahat ng kaibigan ay kayang gawin yon. Sa panahon ngayon, mahirap dang makahanap ng totoong kaibigan, Mabel. Napangiti naman siya dahil sa mga sinabi nito sa kanya. And if Miss Galia is your real friend, hindi siya magtatanim ng galit sa'yo kasi hindi mo naman kasalanan kung bakit ikaw ang nagustuhan ni Hunter. He has a point.
Kung nag-aalala ka na baka magalit sa'yo si Jess kapag nalaman niyang kayo ni Hunter, it's not your fault anymore, Mabel. Nasa kanya ang problema. Kung hindi niya maiintindihan o matatanggap na ikaw ang mahal ni Hunter, ikaw ang gusto ni Hunter at hindi siya. Saad pa nito muli. Dahil sa mga sinabi nito sa kanya ngayon, kahit papano ay kumalma at gumaan ang kanyang pakiramdam. Mabuti na lamang pala at kinausap niya itong si Ashmon tungkol sa problema niyang yun. Hunter! Napalingon si Hunter kay Jess nang tawagin ito ang kanyang pangalan. Naglalakad na nga ito palapit sa kanyang pwesto habang may malapad ng ngiti sa mga labi. Okay, ipaipon mo na lang lahat ng gagamitin sa function hall. Si Mimi na ang bahala ron, anya sa lalaking empleyado niya. Okay po Sir Hunter, thank you. Hi Hunter, nakangiti pa ring bati ni Jess sa kanya nang tuluyan na itong makalapit. Oh, Miss Galia, bahagyang sumimangot si Jess nang tawagin siya nitong ng ganun. Yeah, right. She wanted him to call her by her name, pero ayaw naman niya yung gawin ni Hunter. Ewan simula kahapon nang magkausap silang dalawa sa kanyang opisina para may napapansin lang siyang kakaiba sa mga kilos nito. I told you can call me Jess. Too formal naman ng Miss Galia, saad naman ito sa kanya. Tipid na ngumiti lamang siya rito. What brought you here? Nag-uumpisa na bang shoot niyo ni Bora? Did you meet him already? Tanong niya. Nope. The reason why I came here this early kasi imimit ko raw siya today in his office. Napatango naman siya. What are you doing? I'm just checking the preparation for the 20th anniversary of this company, sagot niya. Oh yeah, I heard about the party. Hindi mo ba ako iniimbitahan na umattend? I mean, maybe wala ka pang date that night. Ngumiti ito na mas matamis. I can be your date. Available naman ako ngayon. Wala akong masyadong schedule this month. Sure, you can go to the party. Bigla nalaki ang mga mata ni Jess dahil sa sinabi niya. Really? Tila excited pang tanong ito at napahawak sa kanyang braso. Tinapunan din naman niya ng tingin ang kamay nito. Oh, I'm sorry. Natuha lang ako. Nito. At tinanggal ang kamay sa braso niya. No problem, Anya. Do you have a schedule this afternoon? Mind if I ask you to have lunch with me? Tanong nito. Bigla siyang napatingin sa kanyang pambisig na orasan. Halos mapamura pa siya na makita niyang lagpas alas 12 ng tanghali na pala. Ang usapan nila ng kanyang nobya ay aalis sila ng 11:20 para mag-lunch sa labas. Pero dahil naging abala siya sa kanyang trabaho, ayun at nakalimutan na niya ang date nila. I'm sorry but I have scheduled this afternoon, Anya. I'm gotta go. Miss Galia, see you around. Saad pa niya at nagmamadali ng naglakad upang lisanin na sana ang pasilyo kung saan siya nilapitan ni Jess. Pero maya-maya ay nakita niya ang nobya na paparating naman habang kasama nito si Ashmon. Biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay, lalo na nang makita niyang nakahawak ang kanyang kaibigan sa pulsuhan ng kanyang nobya. May bitbit naman si Mabel na isang news paper bag. Nang magtama ang mga mata nila ni Mabel ay tinitigan niya ang mataman ang dalaga. Ang nagmamadali niyang mga hakbang kanina ay biglang bumagal habang papalipit na siya sa dalawa. In my office, seryosong saad niya kay Mabel. Pagkuway nilagpasan niya ang mga ito. Nagtataka namang napatingin si Mabel kay Ashmon bago ito naglakad pasunod sa nobyo. Pagkapasok ni Mabel sa opisina ni Hunter ay muli na naman niyang nakita ang seryoso nitong mukha at magkasalubong nitong mga kilay. Nakaupo ito sa swivel chair nito habang nakapatong naman sa armchair nito ang siko at banayin na hinihimas ang baba nito. Where have you been, darling? Seryosong tanong nito sa nobyo. Lock the door. Bago pa man niya mabitawan ang doorknob, inilak na nga niya ang pinto saka naglakad papalapit sa mesa nito. Nag-lunch kami ni Ashmon. You seem to have forgotten that we have a date today, darling. Naglakad pa siyang lalo upang makalapit sa mesa nito. Inalapag niya sa ibabaw niyon ang bitbit na paper bag. Maya-maya inismulan niya ang nobyo. Baka nakakalimutan mo na 11:20 ang usapan natin pero mahigit 10 minuto na akong naghihintay sa labas ng elevator pero wala ka pa rin Dumating si Asmo kaya siya na ang nag-aya sa akin. Kaya naman, kaysa naman pigilan ko ang gutom ko, hindi ba? Litanya niya sa binata. Bigla namang nawala ang pagiging seryoso na mukha ni Hunter. Ang nagsasalubong nitong mga kilay ay bigla ring naghiwalay. Lumamlam ang tsura nito habang nakatitig sa nobya. Para bang isang maamong tuta ang tsura nito ngayon habang nasa harapan ng amo nito. Maya-maya tumayo ito sa pwesto nito at naglakad palapit sa kanya. I'm sorry my love, nakalimutan ko Anya.
at nakaagad na hinawakan ang kanyang kamay. Masuyo yung pinisil-pisil. I'm just busy earlier and I would have followed you when I saw you and Asmon coming together. Kunwari ay nainis at nagtatampong binawi niya ang kamay mula rito. Pero hindi naman yun pinayagan ni Hunter na mangyari. Sa halip nga ay bigla siya nitong kinabig at ikinulong sa mga bisig nito. I'm sorry wife, huwag ka nang magtampo sa akin. Busy lang talaga ako kanina kaya nawala sa isipan ko. I was checking about the preparation of the party this Sunday. Kung hindi pa ako inaya ni Miss Galia na kumain sa labas, hindi ko pa maalala na may date pala tayo. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig niya ang sinabi nito. Ano raw? Inaaya ni Jess, tong boyfriend niya na kumain sa labas? Anong sinabi mo? Tanong niya at pilit na itinutulak ito palayo sa kanya. Nagtagumpay naman siya. Miss Galia asked me if she could invite me to eat lunch outside pero siyempre tinanggihan ko kasi nga dapat may date tayo pero napakamot pa ito sa ulo. Gusto niyang matawa dahil sa itsura ngayon ng lalaking mahal niya. Isa sa gusto niya sa ugali ni Hunter, kapag siya ang inakausap o kaharap nito, bigla itong nagtatransform mula sa seryoso at istriktong boss ng kumpanya papunta sa isang hunter na malambing at gustong lagi niyang binibaby. Soft-spoken at parabang anghel na hindi makabasag pinggan ang kabaitan sa kanya. Ano ba itong dala mo, mahal ko? Salip ay tanong nito sa kanya. Maya at ang paper bag naman ang binalingan ng tingin at atensyon. Wow, my favorite! Anito nang makita ang laman yun. Beef stick, chicken cordon at fried rice. Ang in-order niya kanina pagkatapos nilang kumain ni Ashmon. Alam niya kasing hindi pa nakakakain tong irog niya kaya dinalahan niya na lamang. Napangiti na lamang din siya. Come darling, saluhan mo akong kumain. Alang Hunter at hinila ang kanyang kamay. Tapos na kaming kumain ni Then, subukan mo na lang ako, please. Nako, talaga naman. Kunwari ay pagrereklamo niya rito. Tapos kanina ang sama ako makatingin sa kamay ni Asmo na nakahawak sa akin. Dagdag pa niya. I'm jealous boyfriend, you know that my love.